Wala ka ng silbi sa pamilyang ito, Serafina. Kaya pakiusap, bago pa man madamay ang swerte namin sa kamalasan ng nanay mo, lumayas ka na. Ang boses ni Doña Consuelo ay parang latigo na humagupit sa katahimikan ng punerarya. Malamig, matalas, at walang bahid ng awa. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Serafina ang isang tasa ng mainit na kape na balak sana niyang iabot sa kanyang biyenan. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang usok mula sa kape ay humahalo sa amoy ng murang kandila at mga lantang bulaklak sa paligid ng kabaong ng kanyang ina. 15 taon. 15 taon siyang nagsilbi sa mga alkantara na parang isang anino. Tiniis niya ang bawat lait, ang bawat pagmamaliit. Sa pag-asang balang araw ay makikita rin nila ang kanyang halaga. Pero ngayong gabi, sa harap ng malamig na bangkay ng tanging taong nagmahal sa kanya, ang lahat ng pagtitiis na yon ay nauwi sa wala. Dahan-dahang pumasok si Mateo sa maliit at masikip na silid. Hindi siya makatingin ng diretso sa kanyang asawa. Ang kanyang mamahaling sapatos ay tila hindi nababagay sa sementadong sahig na puno ng dumi mula sa ulan sa labas. May inilapag siyang isang puting sobre sa ibabaw ng lamesang kahoy sa tabi ng garapon ng abo ng ina ni Serafina. Serafina, pirmahan mo na ito. Annulment papers yan, mahinang sabi ni Mateo. Ngunit bawat salita ay parang kutsilyong bumaon sa dibdib ng babae. Binigyan na kita ng sapat na panahon. Hindi ko na kayang panindigan ang isang pagsasamang wala namang patutunguhan. My mother is right. Kailangan ko ng asawang makakatulong sa pag-angat ng kumpanya. Hindi yung pabigat lang. Nanigas ang buong katawan ni Serafina. Ang tasa ng kape na hawak niya ay dahan-dahang nangihiwalay sa kanyang mga daliri. Hindi ito bumagsak ng may ingay, kundi dahan-dahang tumapon ng likido sa kanyang paanan. Binabasa ang kanyang lumang tsinelas, pero hindi niya naramdaman ang init. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagkawasak ng kanyang mundo. Ang lalamunan niya ay tila sinasakal ng isang malaking bara at ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagdadala ng hapdi na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Tumingin siya kay Mateo. Naghahanap ng kahit katiting na anino ng lalaking pinangakuan siyang mamahalin hanggang sa huling hininga. Ngunit ang nakita lang niya ay isang estranghero. Isang lalaking mas piniling protektahan ang kanyang yaman kaysa sa dangal ng kanyang asawa. Ngayon din, kuhanin mo ang mga basurang gamit mo sa mansyon. Itinapon na ng mga katulong ang maleta mo sa labas ng gate. Dugtong ni Doña Consuelo habang marangyang inaayos ang kanyang perlas na kwintas. Huwag mo nang tangkaing bumalik pa roon. Baka pati ang malas ng pagkamatay ng nanay mo ay dumikit pa sa mga pader namin. Lumingon si Serafina sa labas ng pintuan ng punerarya. Doon, sa ilalim ng malakas na ulan, nakaparada ang isang itim na kotse. Sa loob nito, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Bianca, ang babaeng matagal na niyang pinaghihinalaan, ang babaeng laging kasama ni Mateo sa mga business trips. Nakaupo ito sa passenger seat, relax na nag-aayos ng lipstick habang nakatingin sa direksyon ni Serafina na may mapanguyam ng ngiti. Ang bawat piraso ng dignidad ni Serafina ay tila tinatapakan ng pamilyang ito sa gitna ng kanyang pinakamabigat na pagluluksa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala. Pero ang tanging lumabas sa kanyang mga mata ay ang tahimik na agos ng mga luha. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak, hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil sa bigat ng katotohanang siya ay naging isang malaking pagkakamali sa paningin ng mga taong itinuring niyang pamilya. Nilapitan ni Serafina ang garapon ng abo ng kanyang ina. Niyakap niya ito ng mahigpit. Tila doon lang siya makakakuha ng lakas upang huminga. Ang lamig ng ceramic na sisidlan ay dumampi sa kanyang pisngi. Isang paalala na wala na siyang ibang masasandalan. Habang naglalakad siya palabas ng punerarya, bit-bit ang huling alaala ng kanyang ina at ang kanyang sariling pagkawasak, huminto siya sa tapat ni Mateo. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lang niya ito sa mga mata.
Isang tingin na puno ng pait, pagkadismaya, at isang pangakong hindi pa niya kayang bigkasin. Sa labas, ang ulan ay tila nakikiramay sa kanyang kalagayan. Ang bawat patak ay humahampas sa kanyang balat. Nililinis ang bakas ng mga luha, pero hindi ang sugat sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng dilim at basang kalsada, nakita niya ang kanyang lumang maleta na nakahandusay sa putikan. Ang mga damit niyang pinaghirapan niyang tahiin at alagaan ay nagkalat. Tinatapak-tapakan ng mga taong dumadaan. Tumayo si Serafina sa gitna ng ulan, yakap ang abo ng ina, habang pinapanood ang pag-alis ng sasakyan ni Mateo. Ang pulang ilaw ng likuran ng kotse ay unti-unting naglaho sa dilim, parang ang mga pangarap niyang 15 taon niyang iningatan. Nanatili siyang nakatayo roon, basang-basa, mag-isa, at tila walang direksyon. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang boses ni Doña Consuelo. Basura, walang silbi, malas. Hanggang kailan kailangang magtiis ng isang puso bago ito tuluyang tumigas? May halaga pa ba ang isang basag na palayok na itinapon na sa putikan? Sa gitna ng kanyang pagluha, isang katanungan ang pilit na bumabangon sa kanyang diwa. Ito na ba ang katapusan ng lahat? O ito pa lang ang simula ng isang pagbabagong hindi nila inaasahan? Huwag mong dungisan ang alaala ng iyong ina sa pamamagitan ng pagsuko, Serafina. Ang mga luhang hindi humahantong sa pagbangon ay lason sa kaluluwa ng mga namayapa. Ang tinig na yon ay hindi nagmula sa kanyang imahinasyon, kundi sa isang matandang babaeng nakatayo sa kanyang likuran. Hawak ang isang itim na payong na nagliligtas sa kanya mula sa lupit ng ulan. Si Lola Estrelita, ang matandang mananahi na madalas bisitahin ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Ang kanyang mga kamay, bagaman kulubot na, ay may higpit ng isang taong sanay humawak sa mga bagyo ng buhay. Hindi nakasagot si Serafina. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa ginaw at ang kanyang mga tuhod ay tila dahan-dahang sumusuko sa bigat ng huling 15 taon sa ilalim ng malabong ilaw ng poste sa kalsada. Ang putikan sa kanyang paanan ay humahalo sa mga damit na itinapon ng mga alkantara. Bawat piraso ng tela na kanyang pinupulot ay parang isang bahagi ng kanyang sarili na binaliwala at niyapakan. Dinala siya ni Lola Estrelita sa isang maliit at lumang gusali sa Quiapo, kung saan ang amoy ng luma at alikabok ay humahalo sa bango ng mga tuyong bulaklak at insenso. Sa loob ng maliit na patahian ng matanda, ang paligid ay puno ng mga telang may iba't ibang kulay, mga manikin na tila nagmamasid sa kanyang paghihirap, at ang tunog ng lumang orasan na nagmamarka sa bawat segundong dumadaan sa katahimikan. Linisin mo ang iyong sarili, Hija. Mahinang utos ni Lola Estrelita habang naglalagay ng mainit na tsaa sa isang tasa. Ang dumi sa labas ay madaling hugasan, ngunit ang dumi ng pang-aapi ay kailangang burahin ng sarili mong tagumpay. Nanginginig ang mga kamay ni Serafina habang binubuksan niya ang kanyang lumang maleta sa ibabaw ng sahig. Ang mga damit niyang basa at puno ng putik ay isa-isang inilabas hanggang sa marating niya ang pinakailalim ng sisidlan. Doon, napansin niya ang isang bahagi ng maleta na tila mas makapal kaysa sa karaniwan. Sa tulong ng isang maliit na gunting mula sa lamesa ni Lola Estrelita, dahan-dahang hinati ni Serafina ang sapin ng maleta. Isang kakaibang kislap ang sumalubong sa kanyang mga mata. Sa loob ng lihim na espasyong yon, nakabalot sa isang piraso ng pelus na tela, ay mga rolyo ng sinulid na hindi katulad ng mga karaniwang ginagamit sa pananahi. Ang mga ito ay yari sa purong sutla na may kulay ng tunay na ginto, nagniningning sa kabila ng kadiliman ng silid. Sa tabi ng mga sinulid ay isang makapal na notebook na puno ng mga sketch ng mga trahe de boda na tila gawa ng isang henyo. Ang bawat guhit ay may pirma ng kanyang ina, si Maria. Ngunit may isang salitang paulit-ulit na nakasulat sa bawat pahina, Kintsugi. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan?
Tanong ni Lola Estrelita habang nakatingin sa mga gintong sinulid. Iyan ang sining ng pagbuo muli sa mga bagay na nawasak. Sa bansang Hapon, kapag nabasag ang isang mamahaling paso, hindi ito itinatapon. Pinagdidikit nila ang mga piraso gamit ang ginto. Ang bawat lamat, sa halip na itago, ay ginagawa nilang mas maganda at mas matibay kaysa noong bago pa ito. Napahawak si Serafina sa isang rolyo ng gintong sinulid. Ang lamig nito sa kanyang balat ay tila nagpadaloy ng isang kakaibang enerhiya sa kanyang buong katawan. Bigla niyang naalala ang lahat ng gabing nakikita niya ang kanyang ina na puyat, lihim na nagtatrabaho sa ilalim ng maliit na lampara, habang sinasabi sa kanya na balang araw ay maiintindihan din niya ang halaga ng bawat tahi. Isang liham ang nahulog mula sa mga pahina ng notebook. Sa sulat kamay ng kanyang ina, nakasulat ang mga katagang tila direktang bumubulong sa kanyang kaluluwa. Para sa aking anak na si Serafina, ninakawan nila ako ng aking mga disensyo. Ninakawan nila ako ng aking pangalan. Ngunit hindi nila kailanman mananakaw ang ginto sa aking mga kamay. Gamitin mo ito, anak. Huwag mong tahiin ang kanilang mga damit upang magsilbi. Tahiin mo ang iyong kinabukasan upang maghari. Ang bawat salita ay parang isang mitya na nagsindi ng apoy sa loob ng dibdib ni Serafina. Ang sakit ng pag-abandona ni Mateo at ang pang-iinsulto ni Doña Consuelo ay tila unti-unting nagbabago ng anyo. Hindi na ito isang bigat na nagpapabagsak sa kanya, kundi isang pundasyon ng puot na gagamitin niya upang bumangon. Hinarap niya ang salamin sa dingding ng patahian. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Serafinang nanahimik sa loob ng 15 taon. Ang kanyang mga mata, bagaman mapula pa sa pag-iyak, ay mayroon ng talim na tila kayang gupitin ang anumating hadlang. "Tuturuan mo ba ako, Lola?" tanong ni Serafina. Ang kanyang boses ay mas matatag na kaysa kanina. Ngumiti ng bahagya ang matanda. "Ang sining ay nasa dugo mo na, Serafina. Ang kailangan mo lang gawin ay matutong hawakan ang karayom na may kasamang galit at pag-asa. Ngunit mag-ingat ka dahil ang gintong ito ay may dala ring sumpa para sa mga taong kumuha nito ng walang pahintulot." Habang ang gabi ay lumalalim, ang tunog ng unang tahi ni Serafina sa isang piraso ng lumang tela ay naging tanging musika sa loob ng silid. Ang bawat paghatak ng gintong sinulid ay tila nagbubuo sa kanyang nawasak na pagkatao. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtuon, isang katanungan ang hindi mawala sa kanyang isipan. Sino ang tinutukoy ng kanyang ina na nagnakaw ng kanyang mga disensyo? Maaari bang ang pamilyang pinagsilbihan niya ng mahabang panahon ay may kinalaman sa paghihirap ng kanyang sariling ina? Napatigil siya nang marinig ang isang malakas na katok sa pintuan ng patahian sa gitna ng hating gabi. Isang hindi inaasahang bisita ang tila nagdadala ng bagong panganib o marahil ay isang bagong pagkakataon. Ang bawat tusok ng karayom sa magaspang na tela ay tila isang paraan ni Serafina upang paamuhin ang nagngangalit na bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Sa gitna ng maingay at mainit na gilid ng palengke sa Quiapo, nakaupo siya sa isang maliit na bangkito, napapaligiran ng mga tumpok ng mga sirang damit na dinala sa kanya ng mga tindera. Hindi siya ordinaryong mananahi. Ang mga punit na dating itinuturing na sira ay binubuhay niya gamit ang sining ng kintsugi. Tinatahi niya ang mga lamat ng tela gamit ang gintong sinulid mula sa maleta ng kanyang ina na ginagawang isang obra maestra ang bawat mantsa at butas. "Serafina, hiha, magpahinga ka muna. Kanina ka pa dyan sa ilalim ng matirik na araw," wika ng isang matandang tindera ng gulay habang inilalapag ang isang baso ng palamig sa kanyang tabi. Ngumiti lang ng bahagya si Serafina, bagaman ang kanyang mga daliri ay may mga bakas na ng kalyo at maliliit na sugat. "Kailangan ko pong matapos ito, Aling Nena. Bawat tahi ay katumbas ng pagkain para sa bukas." Sa kabilang bahagi ng lungsod, malayo sa usok at amoy ng Quiapo, nasa loob ng isang marangyang butik,
si Bianca. Masaya siyang nagpapakuha ng sukat para sa isang charity ball na gaganapin sa susunod na linggo. Ang suot niyang gown ay isang kopya ng lumang disenyo ni Maria, ang ina ni Serafina, na ninakaw ni Doña Consuelo taon na ang nakalilipas. Ngunit kahit gaano kakinang ang mga bato sa kanyang damit, tila may kulang. Isang kaluluwang tanging ang tunay na sining lamang ang makakapagbigay. Siguraduhin mong ako ang magiging pinakamaganda sa gabing iyon, Mateo. Hiling ni Bianca habang nakasandig sa balikat ni Mateo. Napilitang ngumiti ang lalaki, bagaman ang kanyang isipan ay tila lumilipad. Mula nang palayasin niya si Serafina, isang kakaibang katahimikan ang bumabalot sa kanilang mansyon. Isang katahimikang hindi kayang punan ng maingay na tawa ni Bianca. Isang hapon, kailangang bumili ni Serafina ng isang espesyal na uri ng tela na matatagpuan lamang sa isang sikat na tindahan sa Makati. Bit-bit ang kanyang maliit na bayong at suot ang kanyang kupas na damit. Pumasok siya sa maligamgam na gusali. Ang kanyang anyo ay kitang-kita ang pagkakaiba sa mga taong naroroon na nakasuot ng mga mamahaling hiyas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumukas ang pinto ng elevator at lumabas doon sina Doña Consuelo at Bianca na may bitbit na maraming shopping bags. Agad na tumama ang paningin ng matandang babae kay Serafina. Ang kanyang muka ay agad na nabalot ng pandidiri. Tingnan mo nga naman kung sino ang napadpad dito. Malakas na wika ni Doña Consuelo, sapat na upang lumingon ang ibang mga mamimili. Akala ko ba ay nasa basurahan ka na, Serafina? Bakit tila nagkakalat ka pa rin ng amoy ng Quiapo sa ganitong lugar? Tumayo ng tuwid si Serafina, hinigpitan ng hawak sa kanyang bayong. Nandito ako bilang isang costumer, Doña Consuelo. May karapatan akong bumili rito, gaya ng kahit sino. Tumawa ng mapang-uyam si Bianca. Costumer, baka naman balak mong mamalimos dito? Mateo, tingnan mo ang dati mong asawa. Mukhang basahan na hindi na kayang labhan. Lumapit si Mateo, ngunit hindi siya makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkahiya at isang bahid ng awa na pilit niyang itinatago. Kinuha ni Doña Consuelo ang kanyang pitaka at naglabas ng ilang barya. Sa isang mabilis na galaw, itinapon niya ang mga ito sa paanan ni Serafina. Ang tunog ng metal na tumatama sa makintab na sahig ay tila isang malakas na sampal na umalingaw-ngaw sa buong palapag. Iyan kuhanin mo. Pambili mo ng sabon para naman hindi ka magmukhang dugyot sa harap namin. Utos ng matanda, habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Ang bawat tao sa paligid ay nagbubulungan. Ang ilan ay tumatawa, ang ilan ay nakatingin ng may awa. Ramdam ni Serafina ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang mukha. Ngunit sa halip na tumakbo palayo, dahan-dahan siyang yumuko. Isa-isa niyang pinulot ang mga barya sa sahig. Bawat pagdampot niya sa malamig na metal ay isang panata sa kanyang sarili. Hindi niya ito kinuha dahil sa pangangailangan. Kinuha niya ito upang magsilbing paalala ng araw na ito. Salamat sa tulong mo, Doña Consuelo. Mahinang sabi ni Serafina habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng matanda. Ang mga baryang ito ang bibili ng sinulid na gagamitin ko upang tahiin ang inyong pagbagsak. Naglakad palayo si Serafina nang may taas noo. Iniwan ang tatlo na nakatayo sa gitna ng tindahan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong layunin. Pagbalik niya sa kanyang maliit na dampa sa Quiapo, nalaman niyang may isang misteryosong patron na bumili ng lahat ng mga damit na itinahi niya sa palengke. Ang balita ay mabilis na kumalat sa mga kalsada. Ngunit bago pa man niya mabilang ang kanyang kinita, isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanyang dampa. Isang tanyag na socialite na kilala sa buong bansa dahil sa kanyang impluensya ang bumaba at pumasok sa kanyang maliit na silid.
Hawak nito ang isang winasak na gown na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ikaw ba ang tinatawag nilang golden mender? Tanong ng babae habang sinusuri ang paligid na puno ng mga gintong sinulid. Sabi nila, kaya mong buhayin ang kahit anong patay na tela. Patunayan mo sa akin at gagawin kitang pinakasikat na pangalan sa industriyang ito. Napatitig si Serafina sa sirang gown. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Ngunit habang hinahawakan niya ang tela, napansin niya ang isang pamilyar na tahi sa loob nito. Isang lihim na marka na tanging ang kanyang ina lamang ang gumagamit. Anong sikreto ang nakatago sa gown na ito at bakit tila ang bawat hibla nito ay nagdadala sa kanya pabalik sa mansyon ng mga Alcantara? Hindi sapat ang salitang salamat para ilarawan ang ningning sa mga mata ni Mrs. Sylvia de la Rosa habang tinitingnan niya ang kanyang gown. Ang dating malaking punit sa gilid ng bewang na tila kawalan ng pag-asa ay wala na. Sa halip, pinalitan ito ng isang masining na burda ng gintong bulaklak na tila dahan-dahang gumagapang paitaas, nagbibigay ng bagong buhay sa telang pelus. Sa loob ng maliit at payak na silid ni Serafina, ang hangin ay puno ng amoy ng mainit na tsaa at bagong tahing tela. Pinanood niya si Sylvia na hinahawakan ang mga gintong sinulid ng may pagkamangha. Ang bawat tahi ni Serafina ay hindi lamang pag-aayos. Ito ay isang pagpapahayag ng kanyang muling pagkabuo. "You are a magician, Serafina," bulong ni Sylvia habang hindi maialis ang tingin sa salamin. "Marami na akong nakitang designer sa Paris at Milan, pero walang sino man ang may ganitong haplos. May kaluluwa ang bawat hibla ng tahi mo." Inabot ng socialite ang isang sobre na naglalaman ng kabayaran na higit pa sa hiningi ni Serafina. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Serafina ang bigat ng perang pinaghirapan. Pinaghirapan niya mismo. Pagkaalis ng marangyang sasakyan ni Sylvia, lumabas si Serafina at naglakad patungo sa isang maliit na kariton ng sopas sa kanto. Ang usok ng mainit na sabaw ay humahaplos sa kanyang muka habang dahan-dahan siyang sumusubo. Ang bawat lunok ng mainit na likido ay tila nagpapainit sa kanyang nanlalamig na puso. Ito ang lasa ng kalayaan. Hindi ito kasing garbo ng mga handaan sa mansyon ng mga Alcantara, ngunit ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa loob ng 15 taon dahil ito ay galing sa sarili niyang pawis, hindi mula sa limos ng kanyang biyenan. Samantala, mabilis na kumalat sa social media ang larawan ng gown ni Sylvia. Ang bansag na golden mender ay naging bukang bibig ng mga elite sa Manila. Ngunit sa loob ng mansyon ng mga Alcantara, ang balitang ito ay tila isang madilim na ulap na nagbabantay. Ano itong naririnig ko, Mateo? Isang hamak na mananahilang ang pinagkakaguluhan ng lahat? Galit na wika ni Doña Consuelo habang binabasa ang balita sa kanyang tablet. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na kaba. May kung ano sa mga disenyong nakikita niya na nagpapaalala sa kanya sa isang nakaraang pilit niyang ibinaon sa limot. "Ma, it's just a trend. Mawawala rin yan," sagot ni Mateo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa larawan ni Serafina na bahagyang nahagip sa background ng isang post. Mukhang iba ang Serafinang nakikita niya ngayon. Hindi na ito ang matamlay at laging nakayukong asawa. May ningning ang kanyang mga mata na tila nagmumula sa isang apoy sa loob. "Siguraduhin mo lang, Mateo. At itong si Bianca, sabihan mo na bawasan ang paggastos. Ang kumpanya ay hindi isang bangko na walang katapusan ng laman." Dagdag ng matanda bago ito mabilis na pumasok sa kanyang silid. Hindi mapakali si Mateo. Isang gabi, sa ilalim ng pagbuhos ng mahinang ulan, nahanap niya ang kanyang sarili sa madilim na eskinita ng Quiapo. Mula sa loob ng kanyang sasakyan, pinanood niya si Serafina mula sa malayo. Nakita niya itong tumatawa habang kausap si Lola Estrelita. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na gumagalaw sa pag-aayos ng isang tela.
Doon lang napagtanto ni Mateo ang isang masakit na katotohanan. Sa loob ng 15 taon na kasama niya si Serafina, hindi niya kailanman nakita ang ganitong klaseng ngiti. Siya ang naging rehas na nagkulong sa gintong ito, at ngayong nakalaya na ito, tila siya naman ang naiwan sa loob ng isang kulungang gawa sa pera at obligasyon. Gusto niyang bumaba, gusto niyang lapitan si Serafina at hingin ang lahat ng tawad na hindi niya nasabi noon. Ngunit ang kanyang paa ay tila nakabaon sa sahig ng sasakyan. Nang lumingon si Serafina sa direksyon ng kanyang kotse, agad na iniwas ni Mateo ang kanyang tingin at mabilis na pinaandar ang sasakyan palayo. Iniwan ang usok sa gitna ng basang kalsada. Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ni Bianca na may bitbit na mga bagong biling alahas. "Look, Mateo, bagay ba sa akin? Gagamitin ko ito sa party ni Mrs. Sylvia." Masayang sabi nito, ngunit hindi siya pinansin ni Mateo. Pumasok si Mateo sa kanyang library at kinuha ang kanyang lumang pitaka. Mula sa isang lihim na bulsa nito, inilabas niya ang isang maliit at kupas na litrato ni Serafina noong unang taon ng kanilang kasal, noong pareho pa silang naniniwala sa pag-ibig. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang humaplos sa mukha ni Serafina sa larawan. "Mateo, anong ginagawa mo rito?" Nagulat si Mateo nang biglang pumasok si Bianca. Mabilis niyang itinago ang litrato, ngunit huli na. Nakita ni Bianca ang mabilis na paggalaw ng kanyang mga kamay at ang pamumula ng kanyang mga mata. "Sino yang tinitingnan mo? Si Serafina ba?" Ang tinig ni Bianca ay puno ng selos at galit. "Hanggang ngayon ba? Siya pa rin ang iniisip mo habang ako ang kasama mo rito?" "Bianca, hindi ngayon ang oras para sa eksenang ito," malamig na sagot ni Mateo. Ngunit hindi nagpaawat si Bianca. Sinugod niya si Mateo at pilit na kinuha ang litrato. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan, ang lumang larawan ay napunit sa gitna, eksaktong sa pagitan ng mukha ni na Mateo at Serafina. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila naging hudyat ng isang mas malaking lamat sa kanilang pagsasama. "Huwag mong kalimutan, Mateo," banta ni Bianca habang hawak ang kalahati ng punit na larawan. "Ikaw ang pumili sa akin. At kung balak mong bumalik sa kanya, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikan pa." Habang nangyayari ito, sa kabilang bahagi ng lungsod, nakatanggap si Serafina ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at pamilyar. "Itigil mo ang lahat ng ginagawa mo, Serafina, kung ayaw mong mabulok sa bilangguan ang tanging taong tumutulong sa iyo ngayon." Ang banta ni Doña Consuelo ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Serafina habang sa labas ng kanyang bintana, ang mga sirena ng pulis ay dahan-dahang lumalapit sa patahian ni Lola Estrelita. "Walang sino man ang makakatakas sa kamay ng mga Alcantara, Serafina. Tandaan mo yan. Ang bawat gintong sinulid na hawak mo ay hiram na oras lamang." Ang boses ni Doña Consuelo sa kabilang linya ay tila isang malamig na hanging nagdala ng pangamba sa buong pagkatao ni Serafina. Sa kanyang harapan, ang maliit na pagdiriwang nila ni Lola Estrelita ay biglang naglaho. Hawak pa ni Serafina ang isang maliit na piraso ng bibingka na binili niya bilang pasasalamat sa matanda. Ngunit ang tamis nito ay biglang naging abo sa kanyang bibig. Bago pa man siya makasagot, ang katahimikan ng eskinita ay binasag ng malakas na pagbukas ng pinto. 3 lalaking nakauniporme ng pulis ang pumasok. Ang kanilang mga yabag ay mabigat at walang pasintabi sa maliliit na gamit sa loob ng patahian. Ang liwanag mula sa kanilang mga flashlight ay tumama sa mga manikin na tila mga saksi sa isang krimeng hindi naman naganap. "Estrelita Santos, inaaresto ka sa kasong qualified theft at intellectual property theft batay sa reklamong isinampa ng Alcantara Fashion Group," deklara ng isang pulis. Habang mabilis na pinipunit ang katahimikan ng gabi, nalaglag ang hawak na pagkain ni Serafina. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay naging manhid.
Nakita niya kung paano hinawakan ng mga pulis ang manipis at kulubot na braso ni Lola Estrelita. Ang matanda, na wala namang ibang ginawa kundi ituro sa kanya ang kagandahan ng sining, ay kinakaladkad ngayon na parang isang kriminal. Sandali! Anong ebidensya ang hawak niyo? Wala siyang ninanakaw. Sigaw ni Serafina, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Sinubukan niyang humarang, ngunit isang pulis ang mabilis na humarang sa kanyang daraanan. May mga dokumentong nagpapatunay na ang mga disenyong ginagamit niyo sa Golden Mender ay pag-aari ng mga Alcantara. Sumama na lang kayo ng mahinahon kung ayaw niyo ng gulo. Matigas na sagot ng pulis. Napanood ni Serafina kung paano isinakay si Lola Estrelita sa madilim na loob ng sasakyan ng pulis. Ang huling tingin ng matanda sa kanya ay hindi puno ng takot, kundi ng isang malalim na lungkot at paalala. Isang tingin na nagsasabing kailangan niyang magpakatatag. Habang dahan-dahang lumalayo ang sasakyan, ang pulang ilaw nito ay tila isang sugat na bumubukas sa madilim na kalsada ng Quiapo. Naiwan si Serafina sa gitna ng nagulong patahian. Ang bawat piraso ng tela ay nagkalat. Ang kanyang mga gintong sinulid ay tila tinapakan at binaliwala. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Doon niya naramdaman ang tunay na laso ng kapangyarihan ni Doña Consuelo. Hindi lang siya nito gustong sirain, gusto rin nitong pasakitan ang lahat ng taong nagpapakita ng kabutihan sa kanya. Sa mansyon ng mga Alcantara, ang kapaligiran ay hindi rin payapa. Habang nagdiriwang si Doña Consuelo sa kanyang tagumpay, si Mateo ay nakatayo sa balkonahe, nakatingin sa malayo. Ang bawat tawa ng kanyang ina sa loob ng bahay ay tila isang kuko na kumakamot sa kanyang konsensya. Bakit kailangan pang umabot sa ganito, ma? Tanong ni Mateo nang makapasok siya sa sala. Serafina is already out of our lives. Bakit kailangang pati ang matandang mananahi ay madamay? Huwag kang magmalinis, Mateo. Singal ni Doña Consuelo habang humihigop ng mamahaling alak. Ginagawa ko ito para protektahan ang pangalan natin. Ang mga disenyong yon ay atin. Kung hahayaan nating sumikat ang babaeng yon gamit ang mga nakaw na ideya, tayo ang magmumulang katawa-tawa sa industriya. Pero alam nating lahat na kay Maria ang mga disenyong yon. Mahinang bulong ni Mateo, ngunit agad siyang pinatigil ng matalim na tingin ng kanyang ina. Ang katotohanan ay kung ano ang nakasulat sa papel, Mateo. At sa papel, tayo ang may-ari. Kung ayaw mong mawala ang lahat ng marangyang buhay na tinatamasa mo ngayon, manahimik ka at suportahan ang bawat desisyon ko. Sa isang sulok, nakikinig si Bianca, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Para sa kanya, ang pagbagsak ni Serafina ay ang tanging paraan upang tuluyan niyang maangkin ang trono bilang reyna ng mga Alcantara. Ngunit sa likod ng kanyang nangiti, may takot din siyang nadarama. Takot na baka ang apoy na sinisindihan nila ay balang araw ay sila rin ang tupukin. Bumalik si Serafina sa presinto. Bit-bit ang kaunting perang natitira sa kanya. Ngunit ang bail para kay Lola Estrelita ay masyadong mataas. Isang halagang hindi niya kayang kitain kahit magtrabaho pa siya araw at gabi. Nakaupo siya sa isang malamig na bangko sa labas ng selda. Pinapanood ang mga taong dumadaan na tila walang pakialam sa kanyang hapis. Sa mga sandaling iyon ng kawalang pag-asa, naalala ni Serafina ang card na ibinigay ni Sylvia de la Rosa. Ang card na naglalaman ng pangalan ng isang taong may kapangyarihan upang labanan ang mga gaya ng mga Alcantara. Inilabas niya ang card mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang isipan ay unti-unting lumilinaw. Hindi siya maaaring manatiling biktima. Kung ang mundo ay binuo sa pamamagitan ng mga kasinungalingan at kapangyarihan, gagamitin niya ang tanging katotohanaang hawak niya upang wasakin ang pader na kumukulong sa kanya. Ina, gabayan mo ako.
Bulong niya sa hangin, habang ang kanyang paningin ay nakatuon sa madilim na langit. Anong sakripisyo ang handang gawin ni Serafina upang mailigtas ang tanging taong naging pamilya niya sa gitna ng kanyang pagkatalo? At hanggang kailan kayang panindigan ni Mateo ang kanyang pananahimik habang unti-unting naglalaho ang huling bahagi ng kanyang pagkatao? Ang kalawang ng rehas ay tila dumidikit sa aking balat. Isang paalala na sa mundong ito, ang katarungan ay madalas na nakakulong sa likod ng pera at kapangyarihan. Nakatayo si Serafina sa harap ng selda ni Lola Estrelita. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa malamig na bakal. Ang amoy ng kulob na hangin at lumang semento sa loob ng presinto ay tila sumasakal sa kanyang pag-asa. Sa loob, nakita niya ang matanda na nakaupo sa isang manipis na banig. Ang kanyang anyo ay tila mas lalong lumiit at naging marupok. Bawat paghinga ni Lola Estrelita ay may kasamang mahinang sipol, isang palatandaan na hindi na kaya ng kanyang katawan ang lamig ng selda. "Huwag kang umiyak, Serafina," mahinang sabi ng matanda, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga mata ng isang mananahi ay dapat laging malinaw upang makita ang bawat hibla ng katotohanan. Huwag mong hayaang burahin ng kanilang takot ang iyong sining. "Ilalabas kita rito, Lola. Pangako," bulong ni Serafina habang ang isang mainit na luha ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang pisngi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa isang digmaan. Lumabas si Serafina sa presinto at agad na tinungo ang mansyon ni Silvia de la Rosa. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng malawak na hardin ng socialite ay tila isang paghamon sa tadhana. Nang makaharap niya si Silvia, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Inilahad niya ang lahat, ang pagnanakaw ng disenyo, ang pang-aapi ng mga alkantara, at ang huling habilin ng kanyang ina. "Tutulungan kita, Serafina," wika ni Silvia habang tinitingnan ang card na ibinigay niya noon. "Hindi dahil sa naawa ako sa iyo, kundi dahil pagod na rin akong makita ang kayabangan ni Doña Consuelo. Masyado na siyang matagal na naghahari sa mundong hindi naman sa kanya. Ngunit kailangan mo ring tumaya. Ang kaso ni Lola Estrelita ay hindi lang basta legal na laban. Ito ay laban ng dangal." Bumalik si Serafina sa kanyang dampa, ngunit hindi upang umiyak. Kinuha niya ang kanyang pinakamatalas na gunting. Ang tunog ng talim na humahati sa hangin ay tila isang musika sa katahimikan ng gabi. Inilabas niya ang mga gintong sinulid at ang mga telang ibinigay ni Silvia. Sa bawat gupit niya, naiisip niya ang bawat sampal at bawat lait na natanggap niya mula sa kanyang biyenan. Ang sayaw ng mga gunting ay nagsimula. Ang bawat hibla ng gintong sinulid ay tila nagiging isang buhay na bahagi ng telang kanyang tinatahi. Hindi na lamang ito basta damit. Ito ay naging isang sandata. Habang ang buong lungsod ay natutulog, si Serafina ay gising. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bawat detalye. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw nang may bilis at tiyak na direksyon. Sa kabilang panig, si Mateo ay hindi rin mapanatag. Nakatanggap siya ng impormasyon na may isang malaking event na gaganapin at si Serafina ang napiling main designer ni Silvia de la Rosa. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang bumubuhos na baha. Alam niyang kapag lumabas ang katotohanan sa likod ng mga disenyong kintsugi, guguho ang imperyo ng kanyang ina. Isang gabi, lihim na nagpunta si Mateo sa dampa ni Serafina. Nakita niya ang liwanag mula sa maliit na bintana at ang anino ng kanyang asawa na patuloy sa paggawa. Ang tunog ng makina ng pananahi ay maririnig hanggang sa labas. Isang ritmo ng pagbangon na tila hindi titigil hanggat hindi natatapos ang kanyang obra. "Serafina!" mahinang tawag ni Mateo, ngunit hindi siya pumasok. Nanatili siyang nakatayo sa dilim. Pinapanood ang babaeng dating nagluluto ng kanyang pagkain at nag-aayos ng kanyang mga damit, na ngayon ay tila isang reyna na naghahanda para sa kanyang koronasyon.
Bago pa man siya makagawa ng anumang hakbang, isang sasakyan ang huminto sa likuran niya. Si Bianca. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit habang nakatingin sa kanyang asawa na nakatayo sa harap ng dampa ng dating asawa. So, nandito ka na naman. Boses ni Bianca na puno ng puot. Hanggang kailan ka magiging asong nakasunod sa kanya, Mateo? Huwag mong kalimutan na ang perang ginagastos mo ay galing sa kumpanyang sinisira ng babaeng yan. Umuwi na tayo, Bianca. Malamig na sagot ni Mateo. Ngunit sa loob niya, alam niyang ang huling pagkakataon niyang humingi ng tawad ay dahan-dahan nang naglalaho. Kinabukasan, isang misteryosong pakete ang dumatang sa mansyon ng mga Alcantara. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit pagbukas ni Doña Consuelo, bumitaw siya sa kanyang kinaupuan. Sa loob ng pakete ay isang piraso ng telang may gintong burda, ang eksaktong disenyo ng trahe de boda na isusuot sana niya sa anibersaryo ng kumpanya. Ngunit ang burda ay tila isang mensahe. Ang gintong ninakaw ay magsisilbing tanikala sa iyong leeg. Serafina, bulong ni Doña Consuelo, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Anong laro ba itong sinimulan mo? Sa loob ng presinto, biglang binuksan ang pinto ng selda ni Lola Estrellita. Isang abogado na ipinadala ni Sylvia ang dumating, bit-bit ang mga dokumentong magpapalaya sa kanya. Ngunit habang lumalabas ang matanda, isang huling babala ang iniwan ng mga pulis. Huwag kayong masyadong magsaya. Ang labang ito ay kasisimula pa lang. Nakahanda na ang entablado. Ang unang tahi ng paghihiganti ay tapos na at ang susunod na kabanata ay magaganap sa harap ng buong mundo. Ngunit sapat ba ang sining ni Serafina upang buwagin ang isang pader na binuo sa loob ng ilang dekada ng kasinungalingan? Hindi mo pwedeng takpan ng pinakamamahaling pulbos ang mga lamat sa iyong konsensya, Consuelo. Kahit gaano mo kintabi ng iyong labas, alam nating dalawa na nabubulok na ang loob mo. Ang mga salitang ito ay tila isang sumpa na paulit-ulit na naririnig ni Doña Consuelo habang nakaharap siya sa kanyang malaking salamin. Ang kanyang silid ay puno ng amoy ng mamahaling pabango, ngunit para sa kanya, ang hangin ay amoy alikabok at pagkabulok. Sa bawat haplos niya sa kanyang mukha, nakikita niya ang mga kulubot na hindi kayang itago ng siyensya. Mga lamat ng nakaraan na unti-unting lumalabas dahil sa takot. Sa kanyang harapan ay ang imbitasyon para sa gabi ng parangal ni Sylvia de la Rosa. Isang charity gala kung saan ang lahat ng makapangyarihan sa bansa ay magtitipon. Ngunit ang mas nakakabahala ay ang chismis na kumakalat sa mga socialite. Isang bagong designer ang ipakikilala ni Sylvia, ang Golden Mender, na naging usap-unapan dahil sa kakaibang sining nito. Samantala, sa isang maliit at tahimik na sulok ng bagong atelier na ibinigay ni Sylvia, si Serafina ay tila isang mandirigma na naghahanda para sa kanyang huling laban. Ang bawat haplos niya sa telang sutla ay puno ng paggalang. Ang gintong sinulid na hawak niya ay hindi na lamang basta gamit. Ito ay naging extension ng kanyang kaluluwa. Ang tunog ng pag-unat ng tela at ang banayad na pagtusok ng karayom ay ang tanging musika sa silid. Higa, huwag mong kalilimutan, paalala ni Lola Estrellita habang pinagmamasdan ang ginagawa ni Serafina. Ang maskarang suot ni Consuelo ay yari sa salamin. Isang malakas na hampas lang ng katotohanan at ito ay magkakapira-piraso. Tumango si Serafina, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Hindi lang ako gagawa ng damit, Lola. Gagawa ako ng isang salamin kung saan makikita ng lahat ang tunay na anyo ng mga Alcantara. Dumating ang gabi ng gala. Ang hotel ballroom ay napuno ng liwanag mula sa mga kristal na chandelier, ang tunog ng mga yabag sa makintab na sahig at ang bulungan ng mga bisita ay tila isang malaking orkestra ng kapangyarihan. Dumating si Doña Consuelo kasama sina Mateo at Bianca, na suot ang isang matingkad na pulang gown
na tila sumisigaw ng atensyon. Ang kanilang pagpasok ay tila isang parada ng tagumpay, ngunit sa likod ng mga ngiti ni Consuelo ay ang matalas na pagmamasid sa paligid. Mateo, siguraduhin mong hindi tayo mapapahiya ngayong gabi, bulong ni Consuelo habang binabati ang mga kakilala. Hindi sumasagot si Mateo. Ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap sa karamihan. Hinahanap niya ang isang pamilyar na anino, isang presensya na dati ay laging nasa likuran niya, ngunit ngayon ay tila siyang humahabol. Nagsimula ang programa. Umakyat sa entablado si Sylvia de la Rosa. Ang kanyang ganda ay nangingibabaw sa lahat. Ngayong gabi, hindi lamang tayo narito para tumulong. Narito tayo upang saksihan ang muling pagkabuhay ng isang sining na matagal na nating nakalimutan o sadyang pilit na kinalimutan ng iba. Biglang namatay ang mga ilaw at isang spotlight ang tumama sa dulo ng runway. Ang katahimikan ay naging mabigat at mula sa dilim, lumabas ang isang modelo na suot ang isang obra maestra na yari sa itim na pelus, ngunit ang buong harapan nito ay puno ng mga tahi ng gintong sinulid na bumubuo sa imahe ng isang phoenix na bumabangon mula sa abo. Ang bawat tahi ay tila buhay, kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ngunit ang mas nakakagulantang ay ang disenyo ng phoenix. Ito ang eksaktong disenyo na ninakaw ni Doña Consuelo mula sa ina ni Serafina. Ang disenyong sinasabi ni Consuelo na kanya. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa buong ballroom. Napahawak si Doña Consuelo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Hindi maari. Paanong sa gitna ng pagkamangha ng lahat, lumabas si Serafina. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng basahan sa kuyapo. Nakasuot siya ng isang simpleng puting gown na may kaunting gintong tahi sa balikat. Ang kanyang lakad ay puno ng dangal. Ang kanyang tingin ay diretso kay Doña Consuelo. Ang kanyang maskara ng pagiging matatag ay tila nagliliwanag. Ang disenyong ito, wika ni Serafina sa harap ng mikropono, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, ay tinatawag na ang pagbangon ng katotohanan. Iniaalay ko ito sa aking ina, si Maria, ang tunay na may-ari ng bawat hibla at guhit na nakikita ninyo ngayong gabi. Tumayo si Bianca sa galit. Sinungaling, magnanakaw ka, Serafina. Iyan ang disenyo ni Doña Consuelo. Ngunit bago pa man makapagsalita si Bianca, isang malaking screen sa likuran ni Serafina ang bumukas. Ipinakita roon ang mga lumang litrato ng orihinal na sketchpad ng ina ni Serafina na may mga petsa na mas matanda pa kaysa nung itinatag ang Alcantara Fashion Group. Ipinakita rin ang isang lihim na marka, ang titik S na nakatago sa bawat tahi ng ginto na para kay Serafina. Ang kahihiyan ay tila isang malaking baha na lumunod kay Doña Consuelo sa harap ng kanyang mga kaibigan at kaaway. Ang bawat mata sa ballroom ay nakatuon sa kanya, hindi na may paggalang, kundi may pandidiri. Napaatras si Mateo. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa tindi ng emosyon. Ito na ang katotohanang pilit niyang itinago. Tiningnan niya si Serafina at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang babaeng hindi na niya kailanman maaabot. Ngunit sa gitna ng tagumpay ni Serafina, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit ang lumapit kay Serafina at may ibinulong na nagpabago sa kanyang anyo. May naghihintay sa iyo sa labas, Serafina. Tungkol ito sa iyong ama na akala mo ay matagal nang wala. Nabitawan ni Serafina ang kanyang hawak na tropeo. Ang tunog ng pagkabasag nito sa sahig ay tila naging hudyat ng isang bagong bagyo na paparating. Sino ang lalaking ito at anong sikreto pa ang nakatago sa likod ng gintong sinulid na kanyang hinahawakan? Hindi namatay ang tatay mo sa aksidente, Serafina. Ipinatapon siya ng mga taong kinakatakutan ang katotohanang hawak niya. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na kulog na bumasag
sa kislap ng mga chandelier sa loob ng ballroom, sa kabila ng mga palakpakan ng mga bulaklak na nakatambak sa kanyang paanan, at ng mga pagbati mula sa mga makapangyarihang tao. Naramdaman ni Serafina ang isang matinding lamig na gumagapang sa kanyang mga kalamnan. Ang trophy na hawak niya, na simbolo sana ng kanyang unang tagumpay, ay tila naging isang mabigat na pasanin. Nakatayo siya sa backstage, ang kanyang katawan ay nanginginig sa ilalim ng puting sutla ng kanyang gown. Sa harap niya, ang lalaking nakaitim na suit ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng lungkot na pamilyar kay Serafina. Inabot nito ang isang maliit na kahon na yari sa lumang kahoy. Gasgas, may amoy ng amag at tuyong dahon, ngunit may tatak ng isang pamilyar na simbolo ng mananahi. Sino ka? Bakit mo sinasabi ang mga bagay na ito ngayon? Tanong ni Serafina. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang sa gitna ng ingay ng party. Ako si An Antonio, ang dating driver ng iyong ina. Sagot ng lalaki bago ito mabilis na lumakad palayo. Nawawala sa karamihan bago pa man makahabol si Serafina. Sa labas ng hotel, ang ulan ay muling bumubuhos, tila nakikiramay sa gulong nararamdaman ni Serafina. Habang naglalakad siya patungo sa naghihintay na sasakyan ni Sylvia, nakita niya ang sasakyan ng mga Alcantara na mabilis na humaharurot palayo. Sa loob ng sasakyan niya, si Doña Consuelo ay tila isang sugatang hayop, galit, takot at pilit na naghahanap ng paraan upang maibalik ang kanyang nasirang maskara. Hindi pa tapos ito, Mateo. Sisiguraduhin kong babalik sa putikan ang babaeng yan. Sigaw ni Consuelo sa loob ng kanilang sasakyan. Ang kanyang mga kuko ay binaon niya sa mamahaling leather ng upuan. Ang kanyang mukha ay baluktot sa puot. Ma, tama na, sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagod. Kitang-kita ng buong mundo ang katotohanan. Ninakaw niyo ang buhay ni Maria. Ninakaw natin ang kinabukasan ni Serafina. Kailan ba tayo titigil sa pagsisinungaling? Isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Mateo. Ang tunog ng palad ni Consuelo sa balat ng kanyang anak ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na sasakyan. Wala kang utang na loob. Lahat ng tinatamasa mo, lahat ng kasikatan mo ay galing sa pangalang pinoprotektahan ko. Kung gusto mong maging santo, lumabas ka sa sasakyang ito at magmakaawa ka sa paanan ng asawa mong hampas lupa. Nanatiling tahimik si Mateo. Ang kanyang pisngi ay namumula, ngunit ang kanyang mga mata ay unti-unting nawawalan ng emosyon. Sa tabi niya, si Bianca ay nakatingin sa bintana. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na binubura ang kanyang nasirang makeup. Alam ni Bianca na sa oras na bumagsak ang mga Alcantara, siya ang unang itatapon sa kalsada. Pagdating ni Serafina sa kanyang bagong atelier, hindi siya nagdiwang. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahoy na kahon na ibinigay ni Antonio. Sa loob nito, nakita niya ang isang lumang relo, isang kupas na litrato ng kanyang ina, na kasama ang isang lalaking may matipunong pangangatawan at mabait na ngiti, at isang huling liham na may petsang ilang araw bago mamatay ang kanyang ama. Ang amoy ng lumang papel at ang samyo ng lavender, ang pabango ng kanyang ina, ay humalo sa hangin. Habang binabasa ni Serafina ang liham, ang bawat salita ay tila isang patak ng asido sa kanyang puso. Ang kanyang ama ay hindi namatay sa isang simpleng aksidente sa kalsada. Isa siyang accountant sa kumpanya ng mga Alcantara noon, at natuklasan niya ang malaking pandaraya sa pananalapi na ginawa ni Doña Consuelo upang makuha ang mga ari-arian ng kanyang ina. Nabitawan ni Serafina ang liham. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, at ang kanyang paningin ay nagdidilim. 15 taon siyang nanirahan sa ilalim ng bubong ng mga taong pumatay sa kanyang kaligayahan, hindi lang sa kasalukuyan, kundi pati sa nakaraan. Ang bawat pagkain na kinain niya sa mansyong yun, ang bawat damit na ibinigay sa kanya,
ay binayaran ng dugo at luha ng kanyang mga magulang. Serafina, hiha, anong nangyari? Tanong ni Lola Estrellita na dahan-dahang pumasok sa silid. Bit-bit ang isang baso ng mainit na gatas. Napatingin si Serafina sa matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng puot na hindi niya akalaing kaya niyang maramdaman. Lola, hindi lang nila ninakaw ang mga disenyo ni nanay. Pinatay nila ang tatay ko. Ang baso sa kamay ni Lola Estrellita ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa sahig. Ang puting likido ay kumalat sa sahig. Tila isang mantsa na hindi na mabubura. Ang katahimikan sa loob ng atelier ay naging nakabibingi, habang ang tunog ng ulan sa labas ay tila naging isang malakas na hiyayaw ng katarungan. Anong balak mong gawin, anak? Mahinang tanong ni Lola. Huminga ng malalim si Serafina. Kinuha niya ang gintong sinulid at ang matalas niyang gunting. Sa mga sandaling iyon, ang huling bahagi ng Serafinang mapagpatawad ay tuluyan ng pumanaw. Hindi ko na lang sila hihigitan sa sining, Lola. Sagot ni Serafina, ang boses ay kasing lamig ng bakal. Gagamitin ko ang bawat hibla ng gintong ito upang huliin ang bawat isa sa kanila. Sisiguraduhin kong bago ako matapos, si Doña Consuelo mismo ang mananahi ng sarili niyang kulungan. Sa labas ng atelier, isang anino ang nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Isang lalaking may takip ang mukha, pinapanood ang bawat galaw ni Serafina. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang lighter na pilit na pinaglalaruan. Ang apoy ay sumasayaw sa dilim. Sino ang nagbabantay sa kanya sa gitna ng gabi? At handa ba si Serafina sa katotohanang ang kanyang ama ay maaaring hindi lang isang biktima, kundi may iniwan ding lihim na maging siya ay hindi handang harapin? Ang apoy ay hindi namimili ng susunugin, Serafina. Tulad ng galit, kaya nitong tupukin pati ang mga alaala na pilit mong iningatan. Ang malamig na boses na yon ay hindi nagmula sa dilim, kundi sa isang lalaking biglang lumitaw sa pintuan ng kanyang atelier. Sa kanyang kamay, ang maliit na apoy mula sa isang pilak na lighter ay sumasayaw. Nagbibigay ng kakaibang anino sa kanyang matatalas na mukha. Hindi ito si Mateo, at hindi rin ito ang mga tauhan ni Doña Consuelo na kilala niya. Ang lalaking ito ay may dalang panganib na hindi kayang bayaran ng simpleng pera. Napatayo si Serafina, ang kanyang kamay ay mabilis na humawak sa gunting na nasa ibabaw ng lamesa. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay handa sa anumang pagsalakay. Ang amoy ng gaas ay dahan-dahang humahalo sa samyo ng mga mamahaling tela sa loob ng silid. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Tanong ni Serafina. Ang kanyang tinig ay hindi kinakitaan ng takot, kahit na ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Ako si Victor, ang tagapaglinis ng mga dumi na hindi kayang itago ng mga alkantara. Sagot ng lalaki habang dahan-dahang pinapatay ang apoy sa kanyang kamay. Ang tunog ng pagsara ng metal na lighter ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Nandito ako para bigyan ka ng babala. Ang paghukay sa nakaraan ay nauuwi lamang sa sarili mong libingan. Sabihin mo kay Consuelo, hindi na ako ang Serafina na kaya niyang takutin sa isang kumpas lang ng kanyang kamay. Matigas na sagot ni Serafina, kung kailangang sunugin ang buong mundo para lumabas ang katotohanan tungkol sa tatay ko, ako mismo ang magsisindi ng mitsa. Ngumiti si Victor, isang ngangiting walang init. Matapang ka. Pero ang katapangan ay madalas na nagiging mitsa ng sariling kamatayan. Isipin mo ang matandang kasama mo rito. Isipin mo ang mga taong umaasa sa'yo. Pagkaalis ni Victor, naiwan si Serafina na nanginginig ang buong katawan. Hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa panganib na dala niya para kay Lola Estrellita. Dahan-dahan niyang nilapitan ang bintana at nakita ang isang itim na van na mabilis na umalis sa tapat ng kanyang atelier. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bigat
ng isang responsibilidad na hindi niya inaasahan. Sa mansyon ng mga Alcantara, si Doña Consuelo ay tila isang reynang nawawala sa katinoan. Ang balita tungkol sa paglitaw ni Antonio, ang dating driver, ay nagdulot ng isang malaking bitak sa kanyang seguridad. Ang bawat anino sa kanyang silid ay tila nagiging mukha ng asawa ni Maria na ipinatapon niya noon. Siguraduhin mong hindi makakapagsalita ang driver na yon, Victor. Utos ni Consuelo sa telepono, habang ang kanyang kabilang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang bote ng gamot. Gawin mo ang lahat. Burahin mo ang bawat bakas. Hindi pwedeng masira ang lahat ng itinayo ko dahil lang sa isang mananahi. Sa kabilang bahagi ng mansyon, hindi sinasadyang narinig ni Mateo ang usapan ng kanyang ina. Ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig ng hallway. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Consuelo ay tila isang patunay ng lahat ng hinala ni Serafina. Ang kanyang ina, ang babaeng tiningala niya at pinaglingkuran, ay isang mamamatay tao. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang bawat alaala ng kanyang pagkabata, ang bawat yaman na tinatamasa niya, ay nabahiran ng dugo. Pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto nang walang tunog. Doon, sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Mateo ang isang matinding pandidiri sa sarili. Siya ang naging kasabwat sa pananahimik. Kinabukasan, isang masamang balita ang sumalubong kay Serafina. Ang tinitirhan ni Antonio, ang lalaking nagbigay sa kanya ng liham, ay natagpuang nasusunog sa isang liblib na lugar sa probinsya. Wala raw nakaligtas. Napaluhod si Serafina sa gitna ng kanyang atelier. Ang liham na hawak niya ay tila naging isang mabigat na sumpa. Bawat taong sumusubok na tumulong sa kanya ay nawawala o nasasaktan. Ang kanyang mga mata ay nanuyo, hindi na lumalabas ang mga luha dahil ang napalitan na ito ng isang tuyong puot na nagniningas sa kanyang kaluluwa. Lola, kailangang nating umalis dito, bulong ni Serafina habang mabilis na inililigpit ang kanyang mga gintong sinulid at ang sketchpad ng kanyang ina. Hindi sila hihinto hanggat hindi tayo nagiging abo. Ngunit bago pa man sila makalabas, isang katok ang narinig sa pinto. Hindi ito ang marahas na katok ng mga tauhan ni Victor. Ito ay isang mahina, nag-aalangan, at pamilyar na katok. Pagbukas ni Serafina, tumambad sa kanya si Mateo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng puyat at pagsisisi. Serafina, lumayas na kayo rito. Ngayon din, hingal na sabi ni Mateo. Narinig ko si Mama. Nagpadala siya ng mga tao para tapusin ang lahat ng ito. Ito ang susi ng isang apartment sa labas ng Maynila. Doon kayo magtago. Tinitigan ni Serafina si Mateo. Ang lalaking dati ay hindi makapagsalita para sa kanya. Ngayon ay nakatayo sa kanyang harap. Ipinagkakanulo ang sariling ina. Bakit, Mateo? Bakit mo ito ginagawa ngayon? Dahil gusto kong maging tao ulit, Serafina. Sagot ni Mateo. Ang boses ay nanginginig. Kahit sa huling pagkakataon, hayaan mong protektahan kita, kahit alam kong hindi mo na ako mapapatawad. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang pulang ilaw mula sa isang laser pointer ang tumama sa dibdib ni Mateo. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng isang mabilis na paggalaw mula sa labas. Mateo, dapa! Sigaw ni Serafina habang ang tunog ng pagkabasag ng salamin ng bintana ay tila naging hudyat ng isang gabi ng lagim. Sino ang nagpaputok? At sa gitna ng panganib na ito, magagawa bang isakripisyo ni Mateo ang kanyang buhay para sa babaeng labis niyang sinaktan? O ito ay isa na namang patibong mula sa mga Alcantara? Ang bawat tahi ng kasinungalingan, gaano man ito kahigpit, ay laging may isang hibla na magkakalas sa buong disenyo. Ang tunog ng pagkabagsak ng salamin ay tila libu-libong kristal na bumubuhos sa semento, isang nakatutuling na ingay na bumasag sa katahimikan ng gabi. Bago pa man makapagsalita si Mateo,
Mabilis siyang itinulak ni Serafina sa sahig. Ang init ng bala na dumaan sa itaas ng kanilang mga ulo ay tila nag-iwan ng amoy ng sunog na hangin at pulbura. Ang manikin na suot ang huling obra ni Serafina ay tinamaan. Nagkawasak-wasak ang matigas na plastik nito at ang gintong tela ay napunit. Isang simbolo ng kanilang marupok na kaligtasan. "Mateo, ayos ka lang ba?" Sigaw ni Serafina. Ang kanyang boses ay nanginginig habang nakadapa sila sa gitna ng mga nagkalat na bubog. "Sa Serafina, ang braso ko!" Ungol ni Mateo. Ang puting polo nito ay dahan-dahang nababahiran ng pula. Hindi malalim ang sugat, isang daplis lamang. Ngunit ang hapdi nito ay tila gumigising sa kanyang natutulog na katinuan. Sa labas, narinig nila ang mabilis na pagharurot ng isang sasakyan palayo. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit ito ay isang katahimikang puno ng panganib. Dahan-dahang tumayo si Serafina. Ang kanyang mga kamay ay puno ng maliliit na gasgas mula sa mga bubog, ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang tanging nasa isip niya ay ang iligtas si Lola Estrelita na kasalukuyang nagtatago sa ilalim ng matibay na lamesang kahoy. Nilapitan ni Serafina si Mateo. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot nito sa kanya, hindi niya magawang iwanan ang lalaki sa ganoong kalagayan. Kumuha siya ng isang piraso ng gintong tela, isang tira mula sa kanyang mga disenyo, at dahan-dahan itong itinali sa sugat ni Mateo upang pigilan ang pag-agos ng dugo. "Bakit mo ginagawa ito, Serafina?" Mahinang tanong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mukha ng asawang labis niyang minaliit noon. "Dapat ay hinayaan mo na lang ako." "Hindi ako mamamatay tao gaya ng pamilya mo, Mateo," matigas na sagot ni Serafina habang hinihigpitan ng balat ng tela. "At kailangan mo pang harapin ang katarungan. Hindi sapat ang isang bala para bayaran ang 15 taon ng pananahimik mo." Inabot ni Mateo ang isang maliit na itim na pitaka mula sa kanyang bulsa. "Ito, kinuha ko ito mula sa vault ni Mama. Bago ako umalis, ito ang dahilan kung bakit niya ako gustong ipapatay kasama mo. Nandyan ang tunay na ledger ng kumpanya at ang mga sulat ni Maria na hindi niya kailanman ipinadala sa'yo." Nanginig ang mga kamay ni Serafina nang hawakan niya ang pitaka. Ang hibla ng katotohanan ay nasa kanya na. Ngunit bago pa man niya ito mabuksan, isang malakas na katok ang muling narinig. Ngunit sa pagkakataong ito ay mula sa likurang pinto. Si Lola Estrelita na ang nagbukas nito at tumambad sa kanila ang mga tauhan ni Silvia de la Rosa. Handang ilikas sila patungo sa isang ligtas na lugar. Sa loob ng sasakyan, habang bumabaybay sila sa madilim na kalsada patungo sa Batangas, binuksan ni Serafina ang mga sulat ng kanyang ina. Ang bawat salita ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Doon niya nalaman na hindi lang disenyo ang ninakaw ni Consuelo. Ang orihinal na puhunan ng Alcantara Fashion Group ay galing sa insurance money ng kanyang ama, na linitaw ni Consuelo bilang sariling yaman pagkatapos nitong manipulahin ang mga dokumento ng kamatayan. Ninakaw niya ang lahat, Mateo. Bulong ni Serafina habang binabasa ang huling bahagi ng sulat. Pati ang huling pagkakataon na makita ko ang tatay ko bago siya itapon sa probinsya. Si Consuelo ang nagplano ng lahat. Napayuko si Mateo. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa kanyang mga kamay na may bahid pa ng dugo. "Patawarin mo ako, Serafina. Naging duwag ako. Akala ko ay pinoprotektahan ko ang pamilya, pero ang totoo ay pinoprotektahan ko lang ang sarili kong karangyaan." "Ang patawad ay hindi ibinibigay, Mateo. Ito ay pinaghihirapan," malamig na sagot ni Serafina. Pagdating nila sa isang lihim na rest house sa tabi ng dagat, ang bango ng alat at ang tunog ng mga alon ay tila nagbibigay ng pansamantalang kapayapaan. Ngunit habang sinusuri ni Serafina ang ledger na dala ni Mateo,
Isang pangalan ang umagaw sa kanyang atensyon. Isang pangalan na madalas niyang marinig sa mga usapan ni Sylvia de la Rosa. Isang kasosyo sa negosyo ni Sylvia ang lumalabas na lihim na tumatanggap ng pera mula kay Doña Consuelo sa loob ng maraming taon. Ang taong akala ni Serafina ay kakampi niya sa laban na ito ay maari palang isang espiya. Napatayo si Serafina, ang kanyang paningin ay nakatuon sa madilim na dagat. Ang bawat tao sa paligid niya ay tila may suot na maskara. Sino ang tunay na kakampi? Sino ang lobong nagdadamit tupa? Sa gitna ng katahimikan, tumunog ang telepono ni Mateo. Isang mensahe mula kay Bianca ang lumitaw sa screen. Nahanap na namin kayo. Huwag mong isiping makakatakas kayo sa dalampasigan. Lumingon si Serafina sa paligid. Ang mga alon na kanina ay tila musika. Ngayon ay parang isang babala ng paparating na tsunami. Ang gintong sinulid na suot niya sa kanyang leeg ay tila humihigpit. Lola, Mateo, kailangan nating kumilos, wika ni Serafina. Hindi na lang ito tungkol sa mga disenyo. Ito ay tungkol sa ating buhay. Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanda, isang anino ang dahan-dahang lumalapit mula sa pampang. Hawak ang isang desabog na flashlight. Hindi ito si Victor. Ito ay isang babaeng may takipang mukha. Ngunit ang kanyang tindig ay pamilyar na pamilyar kay Serafina. Sino ang babaeng ito na nahanap sila sa gitna ng dilim? At ano ang gagawin ni Serafina kapag nalaman niyang ang pinakamalaking pagkakanulo ay hindi nanggaling sa mga alkantara, kundi sa taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga sikreto? Akala mo ba ay ikaw lang ang marunong lumaban, Serafina? Sa mundong ito, ang mga pusong itinapon sa putikan ay natututong maging kasing talim ng basag na bote. Ang boses na yon na humalo sa ingay ng mga alon sa dalampasigan ay hindi kay Doña Consuelo. Ito ay kay Bianca. Ngunit ang Biancang nakatayo sa harap ni Serafina ngayon ay wala ng bahid ng kinang. Ang kanyang mamahaling gown ay basa ng tubig alat. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. At sa kanyang nanginginig na kamay ay hawak niya ang isang baril na nakatutok ng direkta sa dibdib ni Serafina. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha, nagpapakita ng isang desperasyong higit pa saglit. Bianca, ibaba mo ang baril na yan. Mahinang utos ni Mateo habang pilit na tumatayo mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang braso ay may bahid pa rin ng dugo at ang kanyang mukha ay maputla sa ilalim ng malamig na hangin ng Batangas. Manahimik ka, Mateo. Pinili mo ang basurang ito kaysa sa akin. Sigaw ni Bianca. Ang kanyang mga luha ay mabilis na humahalo sa alat ng dagat. Pinabayaan ako ni Doña Consuelo. Ginamit niya lang ako para sirain kayo at ngayong guguho na ang kumpanya, isinasakripisyo niya ako bilang pain sa mga pulis. Wala na akong mawawala, Serafina. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong kasama kitang mabubulok sa ilalim ng lupang ito. Tinitigan ni Serafina ang dulo ng baril. Sa mga sandaling iyon, ang takot ay hindi na dumating. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng lahat ng gintong sinulid na kanyang itinahi. Isang gintong nagdala sa kanya sa rurok ng tagumpay, ngunit nagdala rin ng ganitong klaseng kamatayan. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na ang bawat pagkakamali ay may katumbas na buhay. Hindi ako ang kalaban mo, Bianca, wika ni Serafina. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pait. Pareho tayong biktima ni Consuelo. Ginamit niya ang pag-ibig mo kay Mateo at ang ambisyon mo para gawin kang kalasag niya. Tingnan mo ang sarili mo. Nakahanda kang pumatay para sa isang pamilyang itinapon ka na. Nanginginig ang kamay ni Bianca. Ang bawat salita ni Serafina ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang natitirang katinuan. Sa likuran nila, ang tunog ng papalapit na mga sasakyan ay maririnig na. Ang mga ilaw ng asul at pula ay dahan-dahang nagmumula sa kalsada paitaas ng burol. Ang mga pulis ay dumarating na, ngunit hindi para iligtas sila.
kundi para tapusin ang gulo na sinimulan ni Consuelo. Ibigay mo sa akin ang ledger, Serafina. Iyan ang tiket ko para makatakas. Hiyaw ni Bianca habang lalong hinihigpitan ng hawak sa baril. Bago pa man makakilos si Serafina, mabilis na humarang si Mateo sa pagitan nila. Ang kanyang katawan ay naging isang pader na naghihiwalay sa galit ni Bianca at sa buhay ni Serafina. Iputok mo sa akin, Bianca. Ako naman ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ako ang naging mahina. Ako ang hindi pumili sa tama. Isang putok ang umalingaw-ngaw sa buong dalampasigan. Ang tunog nito ay tila bumasag sa gabi, kasabay ng malakas na paglipad ng mga ibon mula sa mga puno. Ngunit ang bala ay hindi tumama kay Mateo. Tumama ito sa isang manikin na kinuha ni Lola Estrellita mula sa loob ng bahay at inihagis sa gilid upang guluhin ang atensyon ni Bianca. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na damba ni Mateo ang baril mula kay Bianca. Nagpumiglas ang babae, ngunit ang kanyang lakas ay wala na sa gitna ng kanyang pag-iyak. Dumating ang mga pulis kasama si Sylvia de la Rosa na may kasamang mga abogado. Ngunit ang mukha ni Sylvia ay hindi nagpapakita ng tagumpay. Serafina, kailangan nating umalis. Wika ni Sylvia, ang boses ay puno ng kaba. Si Doña Consuelo, sinunog niya ang main atelier sa Manila. Ang lahat ng mga dokumento, ang mga orihinal na sketch ng ina mo, pati ang mga ebidensyang hawak natin laban sa kanya. Lahat ay naging abo na. Napaluhod si Serafina sa buhanginan. Ang ginto sa kanyang leeg ay tila naging isang mabigat na tanikala. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng katotohanang pilit niyang binuo ay muling winasak ng apoy ng kawalang hiyaan ng kanyang biyenan. Nakita niya kung paano isinakay si Bianca sa sasakyan ng pulis, sumisigaw at nagwawala. Habang si Mateo ay nakatayo lang sa tabi niya, duguan at wasak, ngunit sa gitna ng abo at usok na nararamdaman niya sa kanyang isipan, isang bagay ang napansin ni Serafina. Sa loob ng itim na pitaka na ibinigay ni Mateo, may isang maliit na susi na hindi niya napansin kanina. Isang susi na may tatak ng isang lumang bangko sa Switzerland. Lola, hindi pa tapos ang laban, bulong ni Serafina habang hinahawakan ng susi. Maaring sunugin niya ang papel, pero hindi niya kayang sunugin ang mga numerong magpapatunay ng kanyang krimen. Lumingon si Serafina kay Sylvia at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang kakaibang kislap sa mga mata ng socialite. Isang kislap na tila nagsasabing hindi lang ang mga Alcantara ang may itinatagong lihim. Sylvia, tawag ni Serafina. Ang boses ay puno ng hinala. Bakit mo alam? Nasusunugin ni Consuelo ang atelier bago pa man ito mangyari. Ang katahimikan ni Sylvia ay naging isang malakas na hiyaw sa pandinig ni Serafina. Ang bawat tao sa paligid niya ay tila nagiging mga estranghero muli. Sino nga ba ang tunay na nagmamay-ari ng gintong sinulid na kanyang hinahawakan? At hanggang kailan siya magiging isang piyon sa laro ng mga makapangyarihan? Habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa dalampasigan, ang kulay ng langit ay tila kulay ng dugong humalo sa ginto. Ang laban ay hindi pa natatapos. Lumalalim pa lang ang mga sugat. Ang tiwala, Serafina, ay parang isang telang sutla. Kapag ito ay nabahira ng hinala, kahit anong labada ang gawin mo, mananatili ang mantsa na magpapaalala sa iyo ng pagkakamali. Malamig ang hangin ng umaga sa dalampasigan, ngunit mas matigas ang tingin ni Serafina kay Sylvia de la Rosa. Ang gintong susi na hawak niya sa loob ng kanyang bulsa ay tila nagbabaga, nagbibigay ng lakas sa kanya upang harapin ang babaeng itinuring niyang tagapagligtas. Sa likuran nila, ang mga pulis ay abala sa pag-aasikaso kay Bianca, na ngayon ay wala ng kibo habang isinasakay sa patrol car. Ang tunog ng mga alon ay tila isang malungkot na paalam sa gabi ng lagim. Bakit ka natahimik, Sylvia? Ulit ni Serafina. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na hindi kayang baliwalain. Sinabi mo sa akin na gusto mong pabagsakin si Consuelo dahil sa kanyang kayabangan. Pero paano mo nalaman
Nasusunugin niya ang atelier ko. Maliban na lang kung bahagi ka ng plano niya noon pa man. Huminga ng malalim si Sylvia at tumingin sa malawak na dagat. Ang kanyang marangyang coat ay hinahampas ng hangin. Sa mundong kinagagalawan ko, Serafina, kailangang marunong kang makiramdam sa bawat kilos ng iyong kaaway. Hindi ako bahagi ng plano ni Consuelo, pero alam ko kung paano siya mag-isip dahil dati kaming magkaibigan ng iyong ina. At alam ko rin na ang apoy ang huling sandata ng isang taong wala nang matakbuhan. Magkaibigan kayo ni nanay? Gulat na tanong ni Serafina. Si Maria ang pinakamahusay na mananahi na nakilala ko. Pagpapatuloy ni Sylvia, may bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Noong ninakawan siya ni Consuelo, wala akong ginawa. Nanahimik ako dahil takot ako sa impluensya ng mga alkantara. At iyan ang krus na pasan ko sa loob ng maraming taon. Ang pagtulong ko sa iyo ngayon ay hindi lang para sa sining, kundi para sa aking kapatawaran. Nais pang magtanong ni Serafina, ngunit lumapit si Mateo na may dalang makapal na kumot. Serafina, kailangan na nating bumalik sa Manila. Hindi pwedeng manatili rito. Kung totoo ang sinabi ni Sylvia na sunog na ang atelier, kailangan nating makita kung may natira pa sa mga gamit ni nanay. Ang paglalakbay pabalik sa lungsod ay puno ng mabigat na katahimikan. Nang makarating sila sa Quiapo, ang bumungad sa kanila ay ang amoy ng sunog na kahoy at ang itim na usok na dahan-dahang nawawala sa hangin. Ang atelier na dating puno ng pangarap at gintong sinulid ay naging isang madilim na kabaong ng mga abo. Dahan-dahang lumakad si Serafina sa gitna ng mga nagbabagang labi. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga sunog na tela ay tila pagtapak sa kanyang sariling puso. Nakita niya ang kanyang makina, ang lumang makinang ginamit niya para buhayin ang sining ni Maria. Ngayon ay baluktot na ang bakal at puno ng uling. Wala na ang lahat, bulong ni Serafina. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak, gumagawa ng maliliit na marka sa ibabaw ng abong kanyang kinatatayuan. Ngunit sa gitna ng pagkawasak, napansin niya ang isang bahagi ng dingding na hindi tuluyang gumuho. Doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga sunog na manikin, ay nakita niya ang vault na hindi napansin ng mga tauhan ni Consuelo. Gamit ang gintong susi na nakuha niya mula sa pitaka ni Mateo, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng bakal. Ang tunog ng pag-ikot ng kandado ay tila isang himig ng tagumpay sa gitna ng trahedya. Sa loob ng vault, hindi pera ang bumungad sa kanya. Doon ay nakalagay ang orihinal na kontrata ng pagsasama ng kanyang ama at ni Doña Consuelo, kasama ang isang digital drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng pandaraya sa buwis at pagpatay sa kanyang ama. Ang kanyang ina ay naging sapat na matalino upang itago ang pinakamahalagang ebidensya sa isang lugar na hindi aakalain ng sinuman. Nahanap ko na nanay, bulong ni Serafina habang yakap ang mga dokumento. Nahanap ko na ang mitya na tatapos sa kanila. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng mansyon ng mga Alcantara, si Doña Consuelo ay nakaupo sa dilim. Ang balita tungkol sa pagtakas ni Serafina at ang pagkabigo ni Bianca ay tila isang lason na kumakalat sa kanyang isipan. Alam niyang, sa sandaling lumabas ang mga dokumentong iyon, wala nang halaga ang kanyang pangalan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Victor. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba. Donya, ang mga creditors, nalaman nilang sunog na ang atelier at ang lahat ng stocks. Binabawi na nila ang lahat ng investments at ang mas malala, ang bangko sa Switzerland ay nag-freeze ng ating accounts dahil sa hinala ng money laundering. Nabitawan ni Consuelo ang kanyang baso. Ang tunog ng pagkabasag nito sa sahig ay tila ang tunog ng sarili niyang buhay na nagkakapira-piraso. Hindi ito maaaring mangyari. Tawagan mo si Mateo. Sabihin mo sa kanya na kailangan ko siya. Wala na si Mateo, Donya. Malamig na sagot ni Victor. Nakita siyang kasama ni Serafina.
Itinakwil na niya ang inyong pamilya. Isang malakas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Consuelo. Isang tawang puno ng pait at pagkawala ng katinuan. Ang reynang dating namumuno sa mundong gawa sa ginto ay nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng isang kahariang gawa sa abo. Habang ang gabi ay muling bumabalot sa Maynila, si Serafina ay nakatayo sa harap ng malaking gusali ng Alcantara Fashion Group. Sa kanyang kamay ay ang ebidensya at sa kanyang puso ay ang apoy na hindi na kayang patayin ng kahit anong ulan. Mateo, tawag niya sa lalaking nakatayo sa kanyang likuran. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng iyong sariling ina? Handa na ako, Serafina, sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan dahil doon lang ako magiging karapat-dapat na muling tumingin sa iyong mga mata. Anong huling hakbang ang gagawin ni Serafina upang tuluyang tapusin ang laban? At handa ba siya sa huling pasabog ni Doña Consuelo bago ito tuluyang lumubog sa dilim? Hindi mo pwedeng tahiin ang isang pusong sadyang gusto ang mabulok, Mateo. May mga sugat na kahit lagyan mo ng gintong sinulid, mananatili itong bukas dahil ang mismong laman ay wala ng buhay. Ang tinig ni Serafina ay parang isang malamig na hanging umiihip sa gitna ng naglalakihang mga gusali sa Makati. Nakatayo siya sa harap ng Alcantara Fashion Tower, ang gusaling naging simbolo ng kanyang pagkakakulong sa loob ng 15 taon. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang digital drive at ang mga dokumentong nagmula sa vault ng kanyang ina. Ang hangin ay may amoy ng paparating na ulan at ang langit ay balot ng madidilim na ulap. Tila nakikiramay sa bigat ng desisyong kailangan niyang gawin. Sa kanyang tabi, nakatayo si Mateo. Ang kanyang braso ay may benda pa rin at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kapayapaan na ngayon lamang nakita ni Serafina. Hindi na ito ang lalaking sunod-sunuran sa kanyang ina. Ngayon, nakatayo siya bilang isang saksi sa sarili nilang pagkawasak. Alam ko, Serafina, mahinang sagot ni Mateo. Nandito ako hindi para humingi ng isa pang pagkakataon sa pag-ibig mo, kundi para ibigay sa iyo ang dangal na matagal na naming ipinagkait. Kung ang pagbagsak ng pangalang Alcantara ang kailangan para makatulog ka ng mahimbing, ako mismo ang magbubukas ng pinto para sa iyo. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang kamay ni Serafina. Isang simpleng haplos, isang dampi ng balat na dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ngunit ngayon ay nagpapaalala sa kanya ng lahat ng lamig na kanyang tinitiis. Naramdaman ni Serafina ang panginginig ng mga kamay ni Mateo. Sa kabila ng lahat, alam niyang masakit para sa lalaki ang ipagkanulo ang sariling dugo. Isang golden moment ng pag-amin at pagsasakripisyo na tila isang huling tahi sa kanilang nagugulong ugnayan. Pumasok sila sa loob ng gusali, kung saan kasalukuyang nagaganap ang isang emergency press conference na ipinatawag ni Doña Consuelo. Ang bulwagan ay puno ng mga mamamahayag. Ang mabilis na tunog ng mga kamera ay tila ulan ng mga kidlat na naghahanap ng biktima. Sa entablado, nakaupo si Doña Consuelo, suot ang kanyang pinakamahal na alahas at isang maskara ng katatagan. Sinusubukan niyang ipaliwanag na ang pagkakasunog ng atelier ni Serafina ay isang aksidente at walang kinalaman ang kanyang pamilya. Ang Alcantara Fashion Group ay laging naniniwala sa integridad at sining. Wika ni Consuelo sa harap ng mga mikropono, ang kanyang boses ay puno ng pekeng emosyon. Ang mga akusasyon laban sa amin ay gawa-gawa lamang ng isang taong gustong sirain ang aming reputasyon. Sa gitna ng kanyang pagsasalita, dahan-dahang bumukas ang pinto sa likuran ng bulwagan. Pumasok si Serafina, suot ang kanyang huling obra, isang gawnon na kalahati ay itim at kalahati ay may burdang ginto. Ang eksaktong disenyo ng kintsugi na sumisimbolo sa kanyang muling pagkabuo mula sa abo. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang karpet ay tila isang pintig ng hustisya. Natahimik ang buong paligid. Ang mga kamera ay mabilis na humarap sa kanya.
Ang mukha ni Doña Consuelo ay dahan-dahang nagbago mula sa pagiging kalmado patungo sa isang matinding takot na hindi niya kayang itago. Serafina, anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Consuelo. Nandito ako para ibalik ang katotohanang sinubukan mong sunugin. Sagot ni Serafina. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malinaw at matatag. Nandito ako para sa aking ina, si Maria, at para sa aking ama, na ipinatapon mo upang pagtakpan ang iyong mga krimen. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa silid. Inilabas ni Serafina ang digital drive at ibinigay ito sa mga tekniko ng media na naroroon. Sa malaking screen sa likuran ni Consuelo, lumabas ang mga dokumento ng pandaraya sa buwis, ang mga lihim na recording ng mga banta ni Consuelo, at ang orihinal na kontrata ng kanyang ama. Iyan ay peke, kasinungalingan yan. Sigaw ni Consuelo habang tumatayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Mateo, gawin mo ang paraan. Paalisin mo ang babaeng ito. Ngunit hindi gumalaw si Mateo. Sa halip, lumakad siya patungo sa gitna ng entablado at kinuha ang mikropono. Ang lahat ng nakikita ninyo ay totoo. Bilang CEO ng kumpanyang ito, inaamin ko ang lahat ng pagkakamali ng aking pamilya. At handa kaming harapin ang anumang demanda at parusang kaakibat nito. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay naging nakabibingi. Ang bawat mata ay nakatuon kay Consuelo, na ngayon ay tila isang reynang nawalan ng korona sa harap ng kanyang sariling kaharian. Sa gilid ng entablado, nakita ni Serafina si Bianca na pilit na tumatakas, ngunit mabilis itong hinarang ng mga awtoridad na kanina pa pala naghihintay sa labas. Hayop ka, Mateo! Itinakwil mo ang sarili mong ina para sa isang hampas lupa. Sigaw ni Consuelo bago siya tuluyang napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay baluktot sa puot. Nilapitan ni Serafina ang kanyang biyenan. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na pagod at awa. Hindi kita itinakwil, Consuelo. Ang sarili mo ang itinakwil mo nung pinili mong pumatay at magnakaw para sa kapangyarihan. Ang gintong ninakaw mo ay naging bakal na ngayon ay nakagapos sa iyong mga kamay habang dinala ng mga pulis si Doña Consuelo palabas ng gusali. Ang ulan sa labas ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Ang tunog ng mga sirena ay humahalo sa ingay ng ulan, isang ritmo ng katapusan at panibagong simula. Naiwan si Serafina at Mateo sa gitna ng entablado. Ang lahat ng tao ay dahan-dahang umalis. Iniwan silang dalawa sa gitna ng katahimikan ng bulwagan. Tapos na, Serafina, mahinang sabi ni Mateo. Malaya ka na. Tumingin si Serafina kay Mateo. Naramdaman niya ang isang huling pintig sa kanyang puso para sa lalaking ito. Ngunit alam niya na ang pag-ibig ay hindi sapat upang burahin ang 15 taon ng pait. Ang kanyang dangal ay nabawi na niya, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling isang sining ng kintsugi, buo, matibay, ngunit may mga lamat na laging magpapaalala sa kanya ng kanyang pinagdaanan. Salamat, Mateo. Wika ni Serafina bago siya dahan-dahang lumakad palayo. Serafina, sandali! Tawag ni Mateo. Saan ka pupunta? Ang kumpanya. Ang lahat ng ito ay sayo na ngayon ayon sa mga dokumento. Huminga ng malalim si Serafina nang hindi lumilingon. Iyong na ang kumpanyang yan, Mateo. Ang kailangan ko lang ay ang pangalan ng aking ina at ang katahimikan ng aking ama. Ang ginto ko ay hindi matatagpuan sa gusaling ito, kundi sa mga kamay na muling matututong manahi ng walang takot. Habang lumalabas si Serafina sa gusali, isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas si Victor, ang lalaking nagbanta sa kanya noon. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang dalang lighter. May dala siyang isang maliit na sobre na may tatak ng kumpanya ng kanyang ama sa Switzerland. May isang bagay ka pang hindi alam, Serafina, wika ni Victor. Ang tatay mo, hindi lang siya ang biktima.
Siya ang tunay na nagmamay-ari ng kalahati ng bangkong nag-freeze sa accounts ni Consuelo at ikaw ang nag-iisang tagapagmana. Napatigil si Serafina. Ang bawat hakbang niya ay tila nagdadala sa kanya sa isang bagong mundo na hindi niya akalaing iiral. Ngunit bago pa man niya matanggap ang sobre, isang mabilis na sasakyan ang humaharurot patungo sa kanila at ang tunog ng gulong nito sa basang semento ay tila isang huling hiyaw ng paghihiganti mula sa isang taong ayaw sumuko. Sino ang nasa loob ng sasakyang yon? At sa gitna ng kanyang tagumpay, may huling sakripisyo pa bang kailangang gawin si Serafina upang tuluyang makuha ang kanyang kapayapaan? Serafina, dapa. Ang hiyaw ni Mateo ay mas malakas pa sa dagundong ng paparating na sasakyan. Ang tunog ng nagagalitang gulong sa basang aspalto ay tila isang hiyaw ng kamatayan na naghahanap ng biktima. Sa isang kisap mata, naramdaman ni Serafina ang isang malakas na tulak, isang puwersang naglipat sa kanya mula sa gitna ng kalsada patungo sa gilid ng bangketa. Isang nakakangilong tunog ng pagtama ng bakal sa laman ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang katawan ni Mateo ay tila isang dahon na tinangay ng malakas na hangin bago ito bumagsak ng marahas sa semento. Ang sasakyan, isang madilim na sedan na walang plaka, ay mabilis na humarurot palayo. Iniwan ang amoy ng sunog na guma at ang nakabibinging katahimikan ng trahedya. Mateo, gumapang si Serafina patungo sa asawang duguang nakahandusay. Ang kanyang puting gown ay mabilis na nabahiran ng pulang likido, ngunit wala siyang pakialam. Ang gintong sinulid sa kanyang leeg ay tila humihigpit, sumasabay sa bawat paghikbi ng kanyang dibdib. Hinawakan niya ang mukha ni Mateo. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa takot na baka ito na ang huling pagkakataon na mahahawakan niya ang lalaking naging bahagi ng kanyang pinakamagandang pangarap at pinakamasakit na bangungot. Serafina? Mahinang sambit ni Mateo, ang kanyang mga mata ay unti-unting nawawalan ng ningning. Ang ginto. Sa wakas, malaya ka na. Huwag kang magsalita, Mateo. Parating na ang ambulansya. Huwag mo akong iwan. Hiyaw ni Serafina, ang kanyang boses ay naging isang pagsamo sa langit. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng galit, ang lahat ng pait ng nakaraang 15 taon ay tila naglaho. Ang natira na lamang ay ang hubad na katotohanan. Sa huling sandali ng kanyang lakas, pinili ni Mateo ang mabuhay para kay Serafina sa pamamagitan ng pag-aalay ng sarili niyang buhay. Ang kintsugi ay hindi lang pala tungkol sa pag-aayos ng sining. Tungkol din pala ito sa pag-aayos ng mga pusong sadyang nawasak ng pagkakataon. Makalipas ang 3 buwan, ang bulwagan ng National Museum ay napuno ng piniling mga bisita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito puro mga elite at socialite. Sa mga unang hanay ng upuan, makikita ang mga mananahi mula sa Coyapo, ang mga batang lansangan na tinulungan ni Serafina at ang mga dating kaibigan ng kanyang ina na si Maria. Ang bango ng mga sariwang bulaklak ng ilang-ilang at sampagita ay humahalimuyak sa hangin, nagbibigay ng isang napakapamilyar at payapang pakiramdam. Ito ang gabing pinakahihintay ng lahat, ang paglulunsad ng koleksyong Kintsugi, ang muling pagkabuhay. Sa backstage, nakatayo si Serafina sa harap ng salamin. Suot niya ang isang gown na gawa sa pinagtagpi-tagping lumang tela ng kanyang ina, ngunit ang bawat lamat ay pinagdikit ng purong gintong sinulid. Ang kanyang anyo ay hindi na isang biktima. Siya ay naging isang buhay na monumento ng katatagan. Handa ka na ba, Serafina? Tanong ni Lola Estrelita, na ngayon ay maayos na ang kalagayan at nagsisilbing punong tagapamahala ng kanyang atelier. Tumango si Serafina. Para ito kay nanay, kay tatay, at para sa huling pagkakataong ibinigay sa amin. Nagsimula ang musika, isang banayad na tunog ng biolin
na tila nagkukwento ng hirap at tagumpay. Isa-isang lumabas ang mga modelo, suot ang mga obrang hindi mo aakalain na nagmula sa mga sirang tela. Ang bawat disenyo ay may kwento, may sugat at may ginto. Ang mga bisita ay tila napako sa kanilang mga upuan. Ang ilan ay hindi na napigilang mapaluha sa ganda at lalim ng mensahe ng bawat damit. Sa huling bahagi ng show, lumabas si Serafina. Ang palakpakan ay tila isang malakas na kulog na hindi matapos-tapos. Ngunit ang kanyang paningin ay nakatuon sa isang tao sa dulo ng runway. Doon, nakaupo sa isang wheelchair ngunit maayos na ang anyo, ay si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki habang nakatingin sa kanyang asawa. Hindi man nila maibabalik ang nakaraan, ang bawat lamat ng kanilang pagsasama ay dahan-dahan ng tinatahi ng pagpapatawad. Ang sining ng kintsugi. Simula ni Serafina sa kanyang talumpati, ang boses ay puno ng emosyon, ay nagtuturo sa atin na ang ating mga sugat ay hindi dapat itago. Ang ating mga pagkakamali at ang mga panahong tayo ay nawasak ay bahagi ng ating kasaysayan. Ang ginto ay hindi lamang isang palamuti. Ito ang simbolo ng ating lakas na muling mabuo, na maging mas mahalaga at mas maganda dahil tayo ay muling nabuo. Habang natatapos ang gabi, isang lalaki ang lumapit kay Serafina. Ito si Victor, ang dating tauhan ni Doña Consuelo na ngayon ay nagsisilbing saksi ng katotohanan. Iniabot niya ang huling dokumento mula sa Switzerland, ang katibayan na ang lahat ng yaman ng mga Alcantara ay opisyal nang nailipat sa pangalan ni Serafina bilang nag-iisang tagapagmana ni Maria at ng kanyang ama. Ano ang gagawin mo sa lahat ng yamang ito, Serafina? Tanong ni Victor. Tumingin si Serafina sa labas, kung saan ang buwan ay maliwanag na nakatitig sa lungsod. Gagamitin ko ito upang tahiin ang mga pangarap ng mga taong gaya ko noon, ang mga nawasak, ang mga kinalimutan, at ang mga pusong patuloy na lumalaban. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang lihim na sulat ang naiwan sa kanyang lamesa sa backstage. Isang sulat na may pamilyar na tatak ng selyo mula sa kulungan. Isang huling mensahe mula kay Doña Consuelo na maging sa likod ng rehas ay tila may huling pasabog na inihanda. Ang gintong hawak mo ay may dugong hindi kailanman mabubura, Serafina. Hanapin mo ang lihim sa ilalim ng puntod ng iyong ama. Napahawak si Serafina sa kanyang dibdib. Tapos na nga ba talaga ang laban? O may isa pang hibla ng katotohanan na mas masakit pa sa lahat ng kanyang nalaman? Ang huling katotohanan ay hindi matatagpuan sa mga dokumentong nakasulat sa papel, kundi sa mga lihim na ibinaon sa ilalim ng lupang kinatitirikan ng ating mga alaala. Ang madaling araw sa sementeryo ay balot ng makapal na hamog. Ang amoy ng basang damo at ang malamig na simoy ng hangin ay tila yumayakap kay Serafina habang naglalakad siya patungo sa puntod ng kanyang ama. Sa kanyang tabi, maingat na inaalalayan ni Mateo ang kanyang sarili gamit ang isang baston. Ang bawat hakbang nila sa tahimik na pasilyo ng mga yumao ay tila isang paglalakbay pabalik sa nakaraang pilit na itinago ng mga Alcantara. Hawak ni Serafina ang sulat ni Doña Consuelo. Ang mga salita rito ay tila mga uod na kumakain sa kanyang katahimikan. Hanapin mo ang lihim sa ilalim ng puntod ng iyong ama. Nang marating nila ang marmol na himlayan ni Arturo, ang ama ni Serafina, lumuhod siya sa malamig na semento. Hinaplos niya ang nakaukit na pangalan. Sa ilalim ng plaka ng pangalan, napansin niya ang isang bahagyang lamat. Isang maliit na siwang na tila sadyang ginawa upang mabuksan. Gamit ang isang maliit na pait na dala ni Mateo, dahan-dahang tinanggal ni Serafina ang takip ng isang lihim na compartment. Ang tunog ng pagkiskis ng bato sa bato ay umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan ng sementeryo. Sa loob, nakakita siya ng isang maliit na kahon na yari sa pilak, balot ng itim na tela. Pagbukas niya, tumambad ang isang lumang dokumento ng pag-aampon
at isang gintong medalyon na may larawan ng isang sanggol. Nabitawan ni Serafina ang medalyon. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa kanyang buong mundo. Hindi si Maria ang tunay na anak ng mga mahihirap na mananahi sa Quiapo. Si Maria ang tunay na nawawalang tagapagmana ng pamilya Alcantara na ninakawan ng pagkatao ni Consuelo noong bata pa sila. Si Consuelo ay anak lamang ng isang katulong na pinalit ang kanyang sarili sa tunay na sanggol matapos ang isang malaking sunog sa probinsya. Si Nanay ang tunay na Alcantara, bulong ni Serafina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagkagulantang. Lahat ng marangyang buhay mo, Mateo, lahat ng kapangyarihan ni Consuelo ay ninakaw lang sa aking ina. Napatitig si Mateo sa dokumento. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki, ang kanyang pangalan, ang kanyang dugo, ay isang malaking kasinungalingan. Kaya pala ganoon na lamang ang galit ni Mama kay Maria. Dahil tuwing titingnan niya si Maria, nakikita niya ang katotohanang siya ay isang magnanakaw. Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan, tila isang buntong hininga mula sa kabilang buhay. Tumayo si Serafina, ang kanyang mga mata ay nagniningning na ngayon sa isang uri ng hustisya na higit pa sa pera. Ang Phoenix ay hindi lang pala bumangon mula sa sarili nitong abo, kundi mula sa isang kasaysayang pilit na binura. Pagkalipas ng ilang araw, pinuntahan ni Serafina si Doña Consuelo sa loob ng kulungan. Ang dating reyna ng fashion ay nakaupo sa isang madilim na sulok. Ang kanyang buhok ay maputi na at ang kanyang mga mata ay wala ng buhay. Ang amoy ng selda ay malayo sa amoy ng lavender na nakagisnan niya. Alam ko na ang lahat, Consuelo, wika ni Serafina habang nakatayo sa harap ng rehas. Hindi mo lang ninakaw ang disenyo. Ninakaw mo ang buong buhay ng aking ina. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Nakakulong ka sa isang lugar na mas maliit pa sa dampa namin sa Quiapo. Tumingin si Consuelo kay Serafina. Isang mapait na tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. Kahit anong gawin mo, Serafina, ang dugo ko ang nananalaytay sa anak na mahal mo. Si Mateo ay anak ko. Habang buhay kang magpapaalala sa akin tuwing titingnan mo siya. Diyan ka nagkakamali, malamig na sagot ni Serafina. Si Mateo ay hindi ikaw. Tinahin niya ang kanyang sariling pagkatao gamit ang pagpapatawad. At ikaw? Mananatili kang isang pirasong tela na wala ng halaga. Itinapon at kinalimutan. Iniwan ni Serafina ang kulungan nang hindi lumilingon. Sa labas, naghihintay si Mateo, nakatayo sa tabi ng kanilang sasakyan. Bagaman hirap pa ring maglakad, ang kanyang ngiti ay sapat na upang ibalik ang ginto sa buhay ni Serafina. Saan tayo pupunta? Tanong ni Mateo. Tumingin si Serafina sa malayo kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa Manila Bay, nagbibigay ng kulay ginto sa buong lungsod. Sa Quiapo, doon natin sisimulan ang pagtatayo ng pundasyon para sa mga mananahi. Doon natin itaturo na ang bawat lamat ay may halaga. Habang bumabiyahe sila, hinawakan ni Mateo ang kamay ni Serafina. Sa pagkakataong ito, hindi na ito ang kamay ng isang amo at alipin, kundi ng dalawang taong parehong nawasak ngunit muling nabuo. Ang sining ng kintsugi ay ganap na sa kanilang buhay. Ang mga peklat ng nakaraan ay hindi na mga sugat, kundi mga disenyo ng kanilang tagumpay. Ang Phoenix ay tuluyan ng nakalipad, dala ang mga alaala ng ulan at apoy, patungo sa isang kinabukasang hindi na kailanman mabubura ng kahit anong kasinungalingan. Sa bawat tahi ng gintong sinulid, ang kwento ni Serafina ay mananatiling isang obra maestra ng pag-asa. Ngunit bago pa man matapos ang araw, isang huling sulyap ang ibinigay ni Serafina sa kanyang lumang maleta na nasa likuran ng sasakyan. Isang huling hibla ng sinulid ang nakalawit, isang kulay pilak na sinulid na hindi niya napansin noon, isang bagong simula na tila naghihintay pa sa susunod na yugto ng kanyang buhay. Lumipas ang 2 taon na parang isang banayad na agos
ng ilog sa ilalim ng dahan-dahang sumisikat na araw. Ang dating madilim at maingay na sulok ng Quiapo ay nabalutan na ngayon ng bagong buhay. Sa tapat ng isang lumang gusali na muling pininturahan ng puti at ginto, isang malaking karatula ang nakasabit. Maria Alcantara Foundation, tahanan ng mga kamay na ginto. Sa loob ng malawak na atelier, ang tunog ng mga makinang nanahi ay tila isang maayos na orkestra. Wala nang sigawan, wala nang panlalait. Ang amoy ng sariwang kape at bagong tabas na tela ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak ng sampagita sa bintana. Nakaupo si Serafina sa gitna ng silid, napapaligiran ng mga kababaihang dati ay nawalan din ng pag-asa. Mga dambuhalang biktima ng kahirapan at pang-aapi na ngayon ay natututo ng bumuo ng sarili nilang mga pangarap. Hinahawakan ni Serafina ang isang piraso ng telang itim. Sa kanyang mga daliri, ang gintong sinulid ay tila sumasayaw. Dahan-dahang pinagdidirikit ang dalawang bahagi ng telang sadyang pinunit. Ang bawat tahi niya ay may kasamang pag-ingat, isang paggalang sa bawat hibla. "Huwag mong itago ang punit, anak," mahinang sabi ni Serafina sa isang batang babaeng nasa kanyang tabi. "Ipakita mo ang ginto sa bawat lamat, dahil doon makikita ng lahat kung gaano ka katatag." Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Mateo. Wala na siyang suot na mamahaling suit. Nakasuot siya ng simpleng polo at bagaman may bahagyang pilay pa rin ang kanyang lakad, ang kanyang mukha ay maliwanag at payapa. Inilapag niya ang isang basket ng mga prutas sa lamesa at dinalhan ng maiinom si Serafina. Marami na namang nag-apply para sa susunod na batch ng mga mananahi, Serafina. Wika ni Mateo. Ang boses ay puno ng paghanga. Ang kumpanya sa Switzerland ay nagpadala na rin ng pondo para sa pagpapalawak ng ating paaralan. Ngumiti si Serafina at hinawakan ng kamay ni Mateo. Isang simpleng haplos, ngunit puno ng kasaysayan. Sa loob ng 2 taon, natutunan nilang magkasama, hindi bilang mag-asawang nakatali sa obligasyon, kundi bilang 2 kaluluwang pinili ang isa't isa sa gitna ng pagkawasak. Hindi perpekto ang kanilang pagsasama. May mga araw pa ring bumabalik ang mga alaala ng pait. Ngunit gaya ng sining ng kintsugi, ang kanilang ugnayan ay mas naging matibay dahil sa mga lamat na kanilang pinaghirapang ayusin. Salamat, Mateo. Salamat sa pananatili. Bulong ni Serafina. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang tahimik na sementeryo, ang puntod ng kanyang mga magulang ay laging malinis at puno ng bulaklak. Wala na ang puot sa puso ni Serafina tuwing bibisita siya roon. Ang hustisya ay nakamit na at si Doña Consuelo ay nananatiling nakakulong sa kanyang sariling kadiliman, habang ang pangalan ni Maria Alcantara ay muling nagniningning sa bawat sulok ng bansa. Habang lumulubog ang araw sa likuran ng mga gusali sa Maynila, lumabas si Serafina sa balkonahe ng atelier. Tiningnan niya ang kanyang sariling mga kamay, ang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot. Ngunit ngayon ay puno ng kakayahan at pag-asa. Ang gintong sinulid na suot niya sa kanyang leeg ay nagniningning sa ilalim ng huling liwanag ng araw. Ang kapayapaan ay hindi pala ang kawalan ng gulo, kundi ang kakayahang manatiling buo sa kabila ng lahat ng pagkawasak. Ang sining ng buhay ay hindi ang pag-iwas sa sakit, kundi ang pagtanggap dito at paggawa ng isang obra maestra mula sa mga piraso ng ating nakaraan. Huminga ng malalim si Serafina. Ang kanyang puso ay tila isang phoenix na ganap ng nakalipad. Ang bawat tahi ay tapos na. Ang bawat lamat ay may ginto. At sa wakas, ang kwento ng kanyang buhay ay hindi na isang trahedya, kundi isang walang hanggang awit ng muling pagkabuhay. Ang katahimikan ng gabi ay dahan-dahang bumalot sa Quiapo, ngunit sa loob ng atelier ni Serafina, ang liwanag ng pag-asa ay mananatiling nagniningning, tahi-tahi ng mga pangarap na hinding-hindi na muling mawawasak.